no, time check, nasa 5:46 na ng umaga. Nag-alarm ako ng 5:30. And then, ayan, hilamos, toothbrush, 5:46 agad. So, aga ko ngayon kasi start today. Maaga na yung pasok ni Champ. So, kwentuhan ko sa inyo maya-maya. Mag-prepare lang ako ng breakfast niya. Lutuan ko siya ng fried rice kasi hiningal-hingal pa eh. Lutuan ko siya ng fried rice today. So, dyan muna kayo. Mag-prepare muna ako. By the way, kamusta ang inyong mga araw? So, sa amin ay gloomy. Umulan kanina and kagabi. Umulan kanina and kagabi. Kaya ang weather namin ay malamig. So, saglit lang. Mag-prepare muna ako ng breakfast. So, ayan ang kanyang simple breakfast for today. Okay, so ayan, kumakain na siya. Actually pasok niya dapat kailangan niya pumasok ng 6:30 kasi nga meron silang coaching start today. May coaching na sila. Coaching is yung parang sa atin tutor. Kasi nga 'di ba ngayong class 10 na siya, meron silang SEE. What is SEE again? Something like that yung SEE. So, ano siya, board exam yon, national board exam ng mga class 10, aside pa doon sa grade 12 na SLC. So, kaya ayan, maaga kaming nagising and kailangan niyang pumasok ng maaga. And ang nakakadungkot lang, mandatory kasi yon, as in compulsory. So, wala kaming option kasi ang plano sana namin is i-tuition or i-coaching ng before, siguro mga 3rd sem or mga ganon, dun lang sa areas or dun lang sa subject na mahina siya, which is Nepali at saka social. Kasi yung social is Nepali din yon. Kaya lang, ayan nga, ni-required ng school na mag-coaching sila in the morning. So, mas gusto sana namin na one-on-one, makakapag one-on-one siya, so makakapofocus siya. Kaya lang, yun nga, ni-required ng school ang morning coaching. Kaya no choice kami na mag-go doon. Ayun, so hopefully makapag-focus siya, mafokusan ang bawat estudyante, ng teacher, ng coach, kasi napaka-importante na maipasa nila ang SEE. Parang sa atin, college entrance exam, parang ganon. So ayun, yun lang muna ang update ko sa inyo today. Maya-maya naman ulit at paalis na ang aking anak. At kailangan ko pang maglinis dito sa kusina. And update ko na lang kayo later. Ayan, pababa na sila. Narinig ko na in-open yung gate. Ayan, magandang hapon. Hapon na ulit eh. Alam nyo ba kanina pagkaalis ni Champ, natulog ulit ako. Tapos nagising kami siguro mga 9 na. And then breakfast lang, tapos lunch. Nagatid ako ng lunch kay Champ. And ngayon nga, katapos lang namin mag-dinner. Katapos lang namin mag-lunch. And then, pero nandito ako sa kusina, time check, nasa 1:20 na ng hapon. And ako ay magluluto ng janjararan, sinipag ako today. So, gagawa ako ng hopya. So, pakita ko sa inyo, hopya ang munggo. So, kaninang umaga, habang nagpe-prepare ako ng breakfast ni Champ,
Ayan, nakapagpalambot na ako nitong munggo. So, iluto lang natin, lagyan ng condensed milk, yung ginawa kong condensed milk. And ito yung ipapalaman natin sa hopya. So, while gumagawa ng hopya, gagawa din ako ng pang-ulam-ulam ba ni Champ sa umaga. Either chicken balls, kasi may nagsuggest ng chicken balls or longganisa. So, baka hatiin ko konti-konti. So, ayan, mag-start na ako para mamaya pagdating ni Champ may merienda na siya. Okay, start na tayo. Paano gumawa ng hopyang munggo sa kawali. Lagay ko lang ito. Malambot na yan. I-smash lang natin ng konti. Ito yung aking ginawang condensed milk. Gumawa nga ako ng condensed milk para dito. Kasi gusto ko magluto nitong Ayan. So, habang pinapalamig yung fillings, gawa na tayo ng first dough. Nag-adjust ako ng quantity. 1 cup ng all-purpose flour. 1/4 teaspoon ng salt. Okay, then 1/4 teaspoon ng oil. 1/4 cup ng water. Konti lang yung gagawin ko. Haluin natin. So, ito na yung first dough. I-ref ko muna. Gawa tayo ng second dough naman. And then, madilim. Mukhang malakas ang bagsak ng ulan. Tapos, lard. Ayan. Malakas ang ulan. Parang kulang sa dagdagan ko pa nga ng oil. Ayan, okay na. I-ref din ulit natin to. Mga 20 minutes lang. So, habang nasa ref to, gawa tayo ng longganisa naman. Pang breakfast ni Champ. Sample lang tong ginagawa ko. Hindi ko kasi sure. First time kong gawin. So, hindi ko sure kung anong kalalabasan. So, tig ko konting quantity lang muna. Trial. Okay. So, ayan na ang ating second dough. Malakas ang ulan. Baha na sa amin. Wala. Ang daming bulaklak. Yung drainage. Ayan, nabasa na ako. Ayan, baha na. Wala. Ayan, baha na din dito. Check ko muna. Dami ang ulan. Parang tag-ulan na. Mag-harvest pa naman sana ako kanina. Wala.
ayan, simulan na natin ang ating dough. Ito yung first. I-roll ko lang. Lagay natin sa ibabaw itong second dough. Fold na lang natin. So, yan ang nagawa ko. Masyadong flaky, kaya naging double. Tingnan natin anong lasa. Okay. Fry na natin. Low fire lang. Yan, mainit na ang ating kawali. Lagay na natin. Good luck sa lasa. So, ayan, habang nagluluto ng hopya na hindi ko maintindihan kung hopya nga, good job. Nagluto ako ng pansit. Meron ako natirang, ito yung canton at saka itong rice sticks. So, yan ang aming merienda for today. So, ito na ang ating hopya. Nasunog kanina kasi medyo malakas ang apoy ko. So, ayan, ganito na siya. Makakatuwa. Tikman natin. Ayan, oh. Tikman natin kung okay lang ba siya. Medyo malambot. Ayan. Sarap. Kain tayo. Ang sarap. Kahit nasunog siya. Sakto lang yung timpla, sakto lang yung tamis. Naging ano lang kasi dapat matigas yung yung fillings kaso lumambot. Naramihan ko yata ng condensed milk. Pero masarap. Sarap. Hopya. Kain tayo. Sarap. Wait lang. Gumagawa din ako ng pansit. Masarap kumain pag taglamig. Ay, tag-ulan. So, ayan. Bale, 7 yung nagawa ko. Dapat 14, pero 1 cup ng flour, 7 pieces yung nagawa ko. Sample lang naman to. Kaya konti lang yung ginawa ko kasi baka mag-epic fail. Actually, epic fail yung pinaka-dough niya kasi dapat flaky siya. Kaso nangyari, pag niroll ko, anong tawag doon? Nagtatanggal-tanggal na siya. Pero nakasurvive naman and eto nga ang kinalabasan. Nagawa ng paraan. So yun. Ayan siya. Ang harap. So ayan na ang patsyam na pansit. Tayin lang namin si Cham. Okay, ayan. Kain na kami. Kain tayo. Ayan. Kadarating lang ni Cham. So ito na yung hopya. 1 cup na nagawa natin ganito karami. And then, you want to taste it? Taste it and tell me how is it.
lang ha. 7:09 na ng gabi. And nakaluto na ako ng dinner namin. Bale, roti lang naman and egg. Tapos lagyan namin ng lettuce, cucumber, onion, yogurt, and tomato. So, para siyang, anong tawag doon? Sandwich. Pero ang gamit namin is yung roti na gawa ko. So, ayun ang aming dinner today. And hinihintay lang namin si Santosh kasi nag-gym pa siya. And si Champ ay nasa baba, nanonood na. Watch time niya na ngayon. Actually, itong si Champ may schedule yan. So, from school, dumarating siya ng 4, before 4 o'clock. 3:40, something like that. Tapos, kakain siya ng kajya. After niyang kumain ng kajya, maggagawa siya ng homework niya until kung kailan siya matapos. And then, magbabasa siya. Saka pa lang siya manonood. And ngayon, dati ang sleeping time niya is lights off na siya ng 10. Ngayon na maaga ang kanyang pasok, 6:30 na. Kaya ang lights off niya na is 9. So, yun ang kanyang daily routine sa araw-araw. Unless na Saturday kinabukasan, nanonood siya hanggang 11 p.m. Ganun siya. So, anyway, napachika na naman ako. Wala naman masyadong ganap today. Ayun nga, nilutuan ko lang sila ng merienda and lumakas yung ulan kanina. And huminto din naman. Naglaba ako ng bedsheet. Sinampay ko. Naglaba ako ng bedsheet. Sinampay ko sa taas. Good luck. Kasi kanina, nung naglaba ako, hindi ko na sinampay kasi umulan ng malakas. Eh ngayon, di ko sure kung uulan siya sa gabi, pero good luck na lang, isinampay ko siya dun sa taas sa rooftop. Anyway, so I think i-close ko na po ang aking video for today. Ito lang muna ang ating ganap para sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng aming mga videos. Maraming salamat po sa time and effort na patuloy niyo pong binibigay sa pagla-like, sa pag-comment at shares ng aming mga videos. At higit sa lahat, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, sobrang thank you po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aming channel at hindi pa po nakasubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So hanggang dito na lang po muna muli. See you tomorrow. Good night everyone. God bless. Bye-bye. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.